May mga nen-users sa kwento na hindi na kailangan pong magpamalas ng kanilang kakayahan o magpakita ng sarili nilang nen ability para makapagpa-atras ng kalaban. Sapagkat ang aura nila na mayroong nakakatakot na kulay, hugis at anyo ay sapat na para tumalo ng maraming kalaban. Sa video na ito, iisa-isahin natin ang 10 nen-users na nabiyayaan ng nakakatakot na aura hanggang sa makarating tayo sa karakter na nagtataglin ng pinaka-nakakakilabot na aura. Uumpisahan natin ang listahan ng mga nen-users na may pinaka-nakakatakot na aura sa number 10. Ito ay si Pareston Hill. Si Pareston ang isa sa mga karakter sa kwento na hindi pa natin masyado nakikilala. Ganun pa man, alam kong napansin nyo rin ang nakakatakot niyang presensya, lalong-lalo na ang kanyang madilim na aura. Iba sa mga nen-users ng kwento na nagpapakita ng nakakatakot na aura, dulot ng galit o matinding emosyon, inilalabas ni Pareston ang kanyang napakadilim na nen sa mga pagkakataon na nag-iisip siya ng malalim, sumasang-ayon ng mga pangyayari sa kanyang plano, o di kaya naman ay natutuwa siya sa mga nagaganap. Ang nen ni Pareston ang nagpaparating sa mga manonood na isa siyang karakter na dapat pag-ingatan dahil kung gaano kaitim ang kanyang aura, ganoon din kaitim ang budhi na meron siya. Number 9, Shia Puff. Si Puff ang isa sa pinakamalakas na manipulator ng serye. Sa pamamagitan ng nag-uumapaw niyang nen, nakokontrol ni Puff ang pag-iisip ng ibang nilalang. Pero may mga pagkakataon sa kwento na kahit hindi pa man niya ginagamit ng kanyang mga nen abilities, nagagawa na agad ni Puff na maapektuhan ang pag-iisip ng kanyang mga kalaban. Naging posible ito dahil sa kanyang nakakatakot na aura. Kung ating babalikan ng episode 106 ng anime, ating nasilayan ng nakakakilabot na meron si Puff noong pansamantala niyang pinalitan si P2 sa pagbabantay ng kastilyo habang ginagamot ng Royal Guard ng hari nilang si Meruem. Sa parehong sandali na ito, sinasamantala ni Nov ang pagpuslit sa kastilyo para mailagay ang kanyang mga portal. Pinalano ng hunter na itinim ito sa second floor pagkaakyat sa gitnang hagdan ng kastilyo. Subalit, hindi siya nagtagumpay na gawin ito dahil kanyang nasilayan ng nakakatakot na aura ni Puff. May isa itong maitim na ulap na ayon kay Nov ay parang punong-puno ng lahat ng klase ng kamalasan. Naisip din ni Nov na sa oras na mahagip siya ng aura, siguradong katapusan niya na kaya napilitan ng hunter na ilagay ang kanyang portal sa first floor bago umakyat ng hagdan at napuwersa siyang umatras palabas ng kastilyo. Noong nasa labas, nanginginig sa matinding takot si Nov. Napabuloktot din siya at naiyak dahil sa nakakakilabot na aura ni Puff. Higit pa dito, ang nen din ng Royal Guard ang naging rason para tuluyang gumuho ang kalooban ni Nov. Nagresulta para mamuti ang buhok niya, malagas ito at mangayayat siya sa pagkasagawa ng misyon laban sa mga Chimera-Ants. Tandaan, si Nov ay isang bihasang hunter na may kakayahang nare-respeto ni Netero. Pero napasuko lamang ni Puff sa pamamagitan ng nakakatakot niyang aura. Number 8, Killua. Ang pagiging assassin ni Killua ang nagbigay sa kanya ng natural na katangiang takutin ng kanyang mga kalaban sa pamamagitan pa lamang ng tingin. Ang mga matatalas niyang mata ay nagpaparating na agad sa kanyang mga katunggali ng panganib na dulot niya bilang isang mamamaslang. Pero ang kakayahang ito ni Killua ay mas lalo pang naging nakakatakot noong naging bihasa siya sa paggamit ng nen. Makikita natin ito sa pagtutuos ni Killua at ng Chimera-Ant na si Ramot. Matapos maalis ni Killua, ang karayom na pasikretong nagmamanipula sa kanyang isipan, nagawa niyang makalaya sa kontrol ni Illumi at mapalabas ang buong potensyal niya bilang isang mamamaslang. Napaghalo ni Killua ang nakakatakot niyang presensya bilang assassin at ang nakakapanindig balahibo niyang aura bilang nen-user. Ipinakita si Killua sa kwento na parang isang nakamamatay na ahas na anumang oras ay handang sumunggab sa kanyang pagkain. Nagdulot ito para lubhang matakot si Ramot. Hindi ito nakakilos sa kanyang kinatatayuan at naghatid sa kanyang mabilis na kamatayan. Number 7, Hulkenberg. Si Hulkenberg ang ikasiyam na prinsipe ng Kakin. Matapos magkaroon ng isang Guardian Spirit Beast, nagtaglay din si Hulkenberg ng isang kakayahan na nagbigay sa kanya ng nag-uumapaw at nakakatakot na bugso ng aura. Kapag pinapalibutan si Hulkenberg ng kanyang mga gwardya, nagagawa ng prinsipe na magtaglay ng napakaraming nen na humihigit sa dami ng nen na kinakailangan ng kahit na anong nen ability sa mundo. Ibig sabihin, kung ang ibang mga karakter sa kwento ay natatakot sa mga kaharap nilang nen-users dahil sa anyo ng aura ng mga ito, ang mga kalaban naman ni Hulkenberg ay nababahala sa kanya dahil sa dami ng aura na tinataglay ng kanyang katawan.
Ang nag-uumapaw na aura ni Halkenberg ay nakita ni Shikaku. Lubha siyang natakot dito kaya agad niyang ipinagpalagay na ang pinagsama-samang aura ng ikasiyam na prinsipe at ng kanyang mga gwardya ay sapat na para ubusin ang buong hukbo ni Benjamin, kahit pa man binubuo silang lahat ng mga batikang Nen users. Maliban dito, noong tuluyan ng nagising ni Halkenberg ang kanyang abilidad sa paggamit ng Nen, napagtagumpayan ng prinsipeng ilabas muli ang nag-uumapaw niyang aura mula sa kanyang katawan at isama ito sa aura ng kanyang mga gwardya. Hindi na lamang ito nag-uumapaw sa dami, bagkus naging maitim na rin ang kulay nito at mas nagbukhang nakakatakot. Nakita muli ito ni Shikaku kaya labis siyang nagulantang. Maging si Benjamin ay agad siyang inutusang tapusin si Halkenberg kahit hindi ito ang kanilang plano dahil naramdaman ng unang prinsipe ang panganib na dala ng aura ng kapatid. Higit sa kanila ay si Kurapika na kahit nasa loob ng ika-14 na silid ay nararamdaman ng tindi ng aura ni Halkenberg. Dahil sa lakas nito, nasabi ni Kurapika na wala silang laban kung ang may-ari ng aura na ito ay tatargetin sila para patayin. Nagpapakita na ang Nen ni Halkenberg ang isa sa mga aura na lubang kinakatakutan maging ng mga bihasang hunters o ng mga Nen users. Number 6. Illumi Zoldyck. Kung nakapasok si Killua sa ating listahan, hindi syempre mawawala ang kanyang kuya na si Illumi, ang isa sa iilang tao na kayang magdulot ng takot sa puso ng maangas nating bida. Si Illumi ang isa sa mga hunter ng kwento na nagtatagli ng napakaitim na aura na ilalabas ito ni Illumi sa mga pagkakataong hindi niya makontrol ang kanyang emosyon, katulad ng tagpo kung saan nakakaramdam siya ng matinding galit o di kaya naman ay sa mga eksenang labis siyang masaya. Ang nakakatakot na aura ni Illumi ay naipakita niya ng lubusan noong pinagaling ni Naneka si Gon. Sinabi ng assassin ng kanyang matinding kagustuhang kontrolin ng kapangyarihan ni Naneka habang binabalutan niya ang kanyang sarili ng madilim na aura. Nanlilisik din ang kanyang mga mata at merong hitsura na imposibleng maipinta. Ang mukha ni Illumi ay kadalasan nating nakikitang blanko at walang emosyon, kaya ang tuluyang pagpapasilip niya sa atin ng tunay na anyo ng kanyang aura ay nagpapaalala rin sa atin na galing siya sa pamilya ng mga batikang mamamaslang ng kwento. Number 5. Hisoka Moro. Hindi natanong kung bakit kasama si Hisoka sa listahan natin ng mga Nen users na nagtatagli ng mga nakakatakot na aura. Dahil kahit hindi pa man na ipapakilala ang konsepto ng Nen sa kwento, si Hisoka na ang may pinaka nakakatakot na personalidad at presensya sa istorya. Ang katangiang ito ay kanyang naipasa sa kakayahan niya sa paggamit ng Nen, kaya nakakakilabot din ang aura na meron siya. Kung ating maaalala, noong pinalano nila Gon at Killua na umakyat sa ika-200 palapag ng Heaven's Arena, tumindig ang mga balahibo nila noong maramdaman ng isang kakaibang bagay sa pasilyo ng palapag. Nababalot din ng maitim na usok ang lugar at may kung anong malakas na puwersang pumipigil sa kanilang umusad. Ang pangyayaring ito ay resulta ng nakamamatay na ren ni Hisoka. Nais niyang pigilan sila Gon at Killua sa pagpapatuloy sa mapanganib na palapag ng Heaven's Arena, habang hindi pa natututo ang dalawang bata sa paggamit ng Nen. Nagtagumpay si Hisoka sa layuning ito, salamat sa tinataglay niyang nakakatakot na aura. Number 4. Neferpitou. Pagkasilang pa lamang, nagtatagli na agad si Pitou ng sangkaterbang Nen sa kanyang katawan. At dahil isa siyang royal guard ng lahi ng mga Chimera Ants, hindi basta-basta Nen ang meron si Pitou, sapagkat napagkalooban siya ng isang nakakakilabot na klase ng aura na may kakayahang paluhodin ng mga mahihinang nilalang sa kanyang harapan. Maraming beses nang napatunayan ni Pitou na isa siya sa mga karakter sa kwento na may kahindik-hindik na aura. Kabilang sa mga pruwebang ito ay makikita sa reaksyon ni Kite, Gon at Killua sa aura ni Pitou noong unang beses nilang nakaharap ito. Hindi agad nakakilos ang tatlo noong naramdaman nila ang ren ng Royal Guard at sinabi pa nga ni Killua na nakakatakot na aura ni Pitou ay hindi kayang pantayan ng aura na meron sila Hisoka at Illumi, ang dalawa sa mga Nen users na una nating tinalakay sa ating listahan. Patunay din sa takot na kayang maidulot ng Nen ni Pitou ay masisilayan sa tuwing gumagamit siya ng N. Kung ating matatandaan, bukod sa napakalawak ng sakop na meron ng N ni Pitou, nagtatagli din ito ng kakaibang anyo na kahalintulad sa mga galamay ng pugita. Ito ang rason kaya nahirapang makapasok ang kahit na sino sa lungga ng mga Chimera Ants. Ang parehong aura din na ito ang dahilan kaya saglit na natigilan ng mga hunters sa gitna ng pagsalakay nila sa kastilyo. At ang nakakatakot din na Nen ni Pitou ang punot dulo kung bakit mas pinili na lamang ni Palm na wakasan ang sarili niyang buhay. Number 3. Isaac Netero. Ang Nen ni Netero ang isa sa pinakamagandang Nen na ipakita sa istorya. Kapareho ito ng liwanag na nagmumula sa sikat ng araw. Subalit,
Ang natural niyang aura na ito ay may itinatagong nakakatakot na bersyon na naipakita ng chairman sa huling sandali ng kanyang buhay. Matapos mapinsalan ng lubusan si Netero sa laban nila ni Meruem, nagdesisyon siyang gamitin ang huling alas na itinatago niya. Ito ang miniature rose na nasa loob ng kanyang katawan. Hindi napansin ni Meruem ang planong ito ng katunggali dahil pinagmamasdan ng hari ng mga langgam ang madilim na aura na bumabalot sa sugat ng katawan ng kalaban. Lubang nakakapanghilakbot masilayan ng Nene Netero bago bawian ng buhay dahil naghugis bungo ito na parang sinasabi ng matandang Nen-user sa kanyang kalaban na magsasama sila sa kabilang buhay. Sinong hindi kikilabutan sa eksenang ito kung saan ang isang wala ng labang matanda na nakasalampak sa sahig ay nagawa pang makangiti habang binabalutan ng madilim na aura. Maging ang napakamakapangyarihang nilalang na katulad ni Meruem ay nakaramdam ng matinding takot sa unang beses matapos masilayan ang nakakapanindig balahibong aura ng kamatayan ng chairman. Ang naramdamang pangamba ni Meruem ay bahagyang nagpahinto sa kanya, kaya huli na ang lahat noong kanyang mapagtanto ang napipinto niyang kamatayan. Number 2. Meruem. Ang hari ng mga kameraan sa si Meruem ang isa sa pinakamalakas na nilalang sa kwento. Nabuo siya para maging buhay na armas ng lahi ng mga langgam, kaya kasama niyang isinilang ang sobra-sobrang kapangyarihan na makakita sa nakakatakot na orang bumabalot sa kanyang katawan. Ang kayang gawin ng nakamamanghang aura na ito ay mas lalo nating naintindihan noong inialay ng kanyang mga royal guards na sila Puff at Yupi ang kanilang mga katawan upang madugtungan ang buhay ni Meruem. Lalong lumakas at naging nakakatakot ang aura ng hari ng mga langgam. Kaya noong gumamit siya ng Ren para ipakita sa kanyang mga royal guards ang kanyang lakas, nabalutan ng kanyang madilim na aura ang halos buong kastilyo. Bagay na nasaksihan nila Knuckle, Palm, Ikalgo at Melioron. Agad na nagdesisyon si Knuckle na umalis sa lugar dahil sa takot matapos makita ang nakakabiglang aura ni Meruem. Naniniwala ang hunter na ang tanging makakapigil na lamang sa hari ng mga Chimeraans ay ang lakas na meron ng buong pwersang militar ng isang bansa. Maliban dito, ipinakita muli ni Meruem ang nakakatakot niyang aura para questionin si Puff at Welfin sa tinatago nilang sekreto. Kahit hindi ibinigkas ng hari ng langgam ang gusto niyang iparating, naintindihan nila Puff at Welfin na katapusan na nila sa oras na magkamali sila ng sagot kay Meruem. Nakakakilabot talagang isipin na malapit ka na sa iyong kamatayan, kaya hindi nakakapagtakang nalagas ang bawat hibla ng buhok at tumanda ng 100 taon si Welfin noong masaksihan ang nakakatakot na aura ng hari ng mga langgam. Number 1. Gon Freaks. Ang rason kaya si Gon ang nanguna sa ating listahan ay dahil siya ang inakala nating pinaka-inosenteng karakter sa istorya. Kaya, nakakagulat talaga na malaman na ang malamusmos niya palang hitsura ay may tinatago ding nakakatakot na aura. Ipinamalas niya ito sa laban nila ng Royal Guard na si Pitu. Kung ating babalikan, matapos malaman ni Gon na patay na si Kite at walang kakayahan si Pitu na ibalik ang kanyang kaibigan, gumawa ang ating bida ng isang panata na nagpapahintulot sa kanyang gamitin ng kapangyarihan na tataglayin niya pa lamang sa inaharap, kapalit ng kanyang buhay. Lubhang nakakapangilabot ang eksenang ito sapagkat kitang-kita natin kung paano unti-unting binalutan ng itim na aura si Gon, kung paano nito unti-unting pinalaki ang kanyang mga kalamnan, kung paano nito binago ang kanyang buong pangangatawan, at kung paano tuluyang pinaglaho ng itim na aura ang nakilala nating si Gon para mailabas ang kanyang adult form. Ang pagbabagong anyong ito ni Gon ay nasaksihan ni Pitu at nakaramdam siya ng matinding takot dahil kanyang napagtanto na ang lakas na meron ng bata ay kapantay ng lakas na meron si Meruem. Sinubukan niyang pigilan si Gon, subalit huli na ang lahat dahil hindi niya kinaya ang kapangyarihang meron ng ating bida. Matapos ang paglikha ng panata, nag-agaw buhay si Gon sa ospital at tuluyan na sana siyang mawawala kung hindi lamang dumating si Killua, Aloka at Naneka. Noong ibinalik ni Naneka si Gon sa dati, naglabas ang dalawa ng nag-uumapaw na aura. Ang puting aura ay mula kay Naneka, samantalang ang itim naman ay kay Gon. Hindi takot ang unang emosyong naramdaman ng nakasaksi sa pangyayaring ito. Bagkos, nagulat sila at tumanga sa Nen na bumubulusok papuntang himpapawid. Halos lahat ng malalakas na hunters ay naramdaman ng matinding aura na ito at hindi nila maipaliwanag kung paano naging posibleng magkaroon ng ganito kalakas na kapangyarihan.